Hello mga kaaw-aw, kumusta kayo? Gusto ko lang i-share, ah, kasi sabi ng isang kaibigan, classmate ko na i-vlog ko daw to about sa vertigo na nangyari sa akin. Last January 16 and 17 pala, magkasunod na gabi, is tinakbo ako sa hospital, sa ER. Because, unang-una, ng January 16, okay naman ng lahat. Then, after that, nag-ML pa nga ako nun eh. Pag bangon ko, hindi naman talagang biglaan. Kasi sabihin natin yung normal na bangon lang na gano'n. Nalula ako. Gumanon lang naman siya. And then after that, sabi ko, bakit? Pa-BP kaya tayo? Wala naman kaming BP sa bahay. Parang ninenervous ako, ba't kasi ganun? Then after that, habang pumupunta kami doon sa, may lying-in dito malapit. Binipi ako, then sabi, 150. Mataas, i-ER mo na siya. I-ER. Kailan ka pa ba nahihilo? Sabi niya sa akin. Actually, hindi yun. Parang may mga nakaraang pang araw na may lula-lula akong medyo mild lang naman. And then after that, sige, ilang araw na pala yan eh. Sabi ganyan nung babae doon sa line-in. And then, sige, habang pumupunta kami sa ER, sa hospital, sa Dagupan, ninenervous ako, parang panic attack ako. Kung ano-ano na pumapasok sa isip ko, ano ba ito, bakit ganito, bakit ganyan. Tapos, pagdating sa ER, mas lalo akong nagpanic kasi sa ER, nakita ko na yung pasyente, ayan, ganyan. Tinanong nila ako, nilagyan nila ako ng gamot, then yung iniipit sa ilalim ng dila, at 3 beses nilang ginawa yun. Unang beses, 150 yung dugo ko. Umakit ng 160. Pangalawang beses na nilagyan na uli nila ako, dapat bababa, nag 160 papuntang 170. And then yung pangatlo, yun yung mataas talaga, 180. And then sabi ko, sa kasama ko that time, ilabas niyo ako dito. Sabi kong ganyan kasi ninenervous ako sa mga nakikita ko. Hanggat nakikita ko, hindi ako kakalma kasi yung sabi nila, kalma, ganyan. Then, after that, nilabas naman nila ako. Then, umokay naman lahat. Bumaba na siya. Then, nakauwi naman. Tapos, wala. Ganun lang. Ito na naman, the other day, okay ako maghapon ng 17. Noong 17 ng gabi na naman, 8 p.m. ko na naman siya naramdaman, na gano'n na naman, parang something sabi ko, sige lang, nagre-relax lang ako, pero hindi. Parang baka ayun na naman, so naninervous na naman ako. Parang tara, pa-BP tayo ulit. Nagpa-BP ako, 140, not unlike the other day, 150. Parang 140, parang i-ER mo na ulit, kasi kagabi diba nandito na naman siya, parang gano'n. Then, in-ER ako. Nung in-ER ako doon, pagdating ko doon, 150. Tapos sabi ko doon, pwede dito lang ako sa wheelchair. Kaya ko, ayoko nang nasa higaan. Kasi ang sinabi ko na lang, nalulula ako, mas nalulula ako sa higaan. So, pumayag na yung mga doktor doon. Sige, dyan na lang siya, dyan na lang i-monitor. 140, 150. Nag-150 siya. Tapos, nag-steady siya sa 150. Hindi na nila ako binigyan ng iniipit sa ilalim ng dila. Binigyan nila akong 3 gamot. Actually, parang nasusuka pa ako noon eh. Parang nasusuka ako. Tinanong ng doktor, nararamdaman ko parang nasusuka po ako. Binigyan niya akong 3 gamot. Parang sa acidic yung isa. Tapos yung isa, para sa hilo. Din yung isa yung Lagaplex para sa pain daw. Pain kasi masakit nga. Parang masakit din yung ulo or kung ano man. Yung 3 yun, after ko na-take yun, walang 20 minutes, parang nakapagsalita na ako ng maayos. Tapos, ang sistema, ayoko nga kasi parang makakita ng mga ganong pasyente. Yung wheelchair ko, nakaharap pa rin doon sa mga pasyente na nasa ER. So, parang, hindi ako ninervous and sabi ko, bahala na yan. Parang naka-smile pa ako doon sa mga pinapump, sa mga nag-aagaw ko. Parang, hindi pwede kailangan kumalma. Kasi parang ang isip ko, no, sabi ko sa kasama ko, magpapa-admit na ako kasi bakit ganito? Parang, nai-stress ako. Bakit ganito? 2 gabi na or action ng mga nakaraang araw pa. After that, bumaba naman siya ng bumaba. Then after that, kinuha yung heartbeat ko, yung sugar ko, yung sugar level. Okay naman. Okay lahat. Then, after that, yung BP ko okay naman. Then, sabi nila magpa-laboratories ako. And then umuwi na ako. Pero niresetahan nila ako nung 3 gamot na yun. Parang everyday iti-take ko yun eh. Everyday iti-take ko. So after that, kinabukasan, nagpa-laboratories ako.
ang daming laboratories eh. Yung laboratories ko, 9 different laboratories. Ano ba ito? Ang daming ginawa. Basta, yung kukunin yung dugo, kinuha yung, ayun, lipid profile, uric acid, CVL, TVS, etc. Basta, 9 yun, 9 lahat. Kinuha. And then after that, nakuha ko na yung result. Pumunta ako, bumalik ako sa hospital. Then parang hindi ako satisfied dun sa binasa nila dun sa result. Parang, sorry pero parang hindi naman siguro doctor sila alam nila isang tingin at isang ganun. Tapos, then niresetahan ako. Ang sinabi, ang normal level lang ng natin, ng cholesterol is 200. Parang sa akin, sumobra lang ng 207. So, 7 lang. Pero niresetahan niya ako ng, ano ba yung nireseta sa akin? Antihistamine. Hindi ko maano yung antihistamine. Basta ganun yung sounds. Tapos, hindi ako satisfied kasi hindi napaliwanag sa akin kung paano. Then, parang yung doctor, nagmamadali. And then, after that, hindi naman sa nandira ako, pero ganun kasi. Kumuha ng second opinion sa other doctor, dinala ko yung laboratories ko, and then, pinakita ko na niresetahan akong ganito. Ang nireseta sa akin is, yun nga, antihistamine ba to? Basta ganon. Para sa cholesterol. Actually, dalawang doktor nga sila doon na pinuntahan ko dito sa municipality namin. Maraming doktor doon eh. Parang doon na rin ako pumunta. Hindi na. And then after that, sabi niya, sabi ng isang doktor, bakit? Ang taas na itong nireseta sa'yo. Kahit di ka naresetahan, 207 lang naman yung cholesterol mo. Alam mo bang may nagpo-400 pa niyan, ganyan, ganito. And kahit 30 or 40 kami nagbibigay ng ganyan, yung 230 or 240 na cholesterol, doon kami nagbibigay. At tsaka hindi masyadong mataas yung gamot na binibigay namin. Hindi daw, sabi nila. Then, in-explain nila sa akin, lahat is okay. Makukuha to sa diet, sabi nila. Diet, lakad, ganyan. And then, after that, pero nag-losartan na ako noon, at saka amlodipine, yun na kasi binigay ng hospital. Pinatanggal din nila yung losartan. Amlodipine lang, okay na, sabi nila. Then, nawala sa isip ko, syempre, dami kong iniisip, natatanggalin pala yung losartan. Ang naisip ko lang na tinanggal ko noon, yung para sa cholesterol, hindi ko na siya tinake. Then, after that, tinake ko pa rin yun. Andun pa rin yung dizziness ko. Yung dizziness. Everyday nandun. Siguro pumalo siya ng 1 to 2 weeks. Hanggang saan alam mo yun, yung nadidepress ka na bakit ganito, ba't hindi ko magawa yung, alam niyo yung konting lakad? Tapos yung mga shih tzu ko, hindi ko sila mayakap. Parang pag gumanyan ako, gumaganyan na yung mundo ko, hindi ko sila maganyan, hindi ko maganyan, parang talagang laging nakaganyan lang ako. Tapos, sige, iinom ka ng gamot para maging okay, pero dapat, nakaganyan ka pa din. Ano ba to? Parang nakaka-depress. Alam mo, parang may mga nabasa nga ako noon na parang ang tanging way na lang is, kitlin yung buhay para nabasa ko yon sa mga comments sa YouTube kasi nanood ako. Ang tanging way na lang nila para makaalis sa ganung sitwasyon is ganun yung gawin nila sa buhay nila. Ayoko naman ng ganun. Then after that, bakit ganito? Bakit ganito? Okay lahat. Saan nagmumula? Then, yung diet ko, okay naman na. Kasi actually, hindi ako nag-white rice, black rice. And then, paggabi, more on fruits and quaker oats. Talagang healthy na yung mga tinitake ko. Then after that, siguro after 2 months, mga siguro March, magpapa-lipid profile uli ako para dun sa cholesterol ko para makita. And then after that, nawala sa isip ko na matatapon ni Munton nung aking choco. Yung last 3 years ago, nagka-vertigo nga pala ako nun. Sabi ko, baka vertigo, umatake ulit. Siyempre, hindi ko agad naisip. Ang tendency ko yung parang, alam niyo, stroke, atake, yung ganyan. Parang nandun ako nakapokus. Nag-search ako ulit. Nung nag-search ako, siyempre, hindi mo alam kung anong klaseng vertigo. Meron ka nga. 3 klase kasi yan. Yung isa, nerve for the neck na nagtatangle sa ears. Yun yung vertigo din yun. Doon din nagmumula. Yung nerve natin dito sa neck, di ba? May mga gano'n na masakit yung neck. Nagtatangle yun, papunta sa ears. So, nagkukos din ng vertigo yun. Pangalawa, yun yung inner ear canal natin na di-dislocate yung crystal. Yun yung sa akin din yun. Yun yung sa akin. Ang ginagawa naman doon, airplane maneuver. Nawala talaga sa isip ko na may ganun ako before, ha? Siguro kung naanohan, baka hindi ko na 2 weeks pang kinain yung mga depression, yung mga hilo-hilo. And then, third, na meron din ako, is yung weakness in the eye muscle.
Yun yung mahina yung mata natin na nagko-connect sa eyes ng signal sa brain. So, walang gamot sa vertigo. Masakit talaga yun. Wala pong gamot sa vertigo. Wala siyang gamot. Kasi, bibigyan ka nga ng gamot for dizziness lang. Kasi yun yung nararamdaman mo sa vertigo, di ba? For dizziness. Pero, yung dizziness na yon, naramdaman mo ngayon, ininom mo, tinanggal niya lang. After a while, aatake na naman siya eh. Ganon ang ganon. So, and on and on. So, natatakot ka na baka pag lumabas ka, biglang ganyan. Katulad ko, nag-grocery ako, oops, gumaganyan. Pag may konting tension, napagod ka, oops, ayan na naman. Parang, alam niyo yun, nagne-nervous ka. And then after that, ginawa ko siya noong January 29, 31. Ginawa ko yung 3 exercises. Dahil wala naman tayo lahat na minsan na pera para pumunta sa mga doktor or let's say yung sa ENT. Sa ENT, kailangan mo pumunta ron para malaman nila kung ano yung cause ng vertigo mo. So, minsan po, hindi natin, wala sa budget natin yon, no? So, ang ginawa ko na lang, yung 3 yon, yung 3 nagkukos ng vertigo na yon, ginawa ko na lang yung 3 exercises niya. Una po, eto, yung nerve for the neck, tangled leading to the ear. No? Ganito yun, no? Ayan, eto po, tingnan niyo siya, si Dr. Lin. Ginawa ko yan. Ipasok niyo maigi, yung daliri niyo sa loob. Tapos, hawakan niyo dito sa dulo. Yung may pressure talaga, yung may pressure na ganon. Tapos, 10 times kayong huminga na malalim. 10 times po yun. Pagkatapos nun, gawin nyo naman yung inhale, tapos lulunokin nyo yung hangin, tapos exhale, lunok yung hangin, labas, tapos lunok yung hangin, labas, 10 beses po ulit na ganon. Then, ang the best po doon, yung pangatlo, huwag nyo aalisin na, gawin nyo yun na, 10 times naman na yung jaws nyo, i-open, close nyo. Mararamdaman nyo yung pressure sa loob. Malaking tulong din po yun sa mga may sinus, nausea. Ganun po, makaka-help yun. So, ganun po, gawin nyo yung 10 times repetition. Then, after that, yung kasunod na ng ginawa ko naman po, yung inner ear canal. Yun yung F-play maneuver. Kadalasang problema ng mga may vertigo. Ito po yung video. Tingnan nyo na lang yan. Kadalasan, pag hindi po natin na ibabalik yun po yung pagkukos talaga ng dizziness natin, pagtumba natin, pagdilim ng paningin natin. Ayan po, panoorin nyo na lang. Ayaw po. Ang galing pala. Then, eto naman po yung number 3. Weakness in the eye muscle. Ito po yung tinatawag na vestibular rehab therapy. Ito po yung pinakagusto ko sa lahat kasi talagang last pandemic, talagang sobrang na-overuse yung eyes ko. Siguro doon nag-umpisa because whole day hanggang madaling araw, talagang computer, umaga, sleep lang ng konti, then whole day computer hanggang madaling araw na naman. Ayan po. Panoorin nyo na lang. So kung nahihilo tayo, look, quick head turns, doing this. Continue doing this for 10 repetitions. Yan. So, head turns left and right, 10 repetitions. Yan. And then you can do up and down, 10 repetitions. Yan. So, ngayon, i-close natin yung mga mata. Okay, close your eyes, and then you turn, 10 repetitions. And again, adaptation exercise or habituation exercise. So we're gonna do this 10 repetitions. After doing 10 repetitions, you're gonna do up and down with your eyes closed naman, then 10 repetitions. Yan, easy yung exercise natin.
up and down 10 repetitions. Okay, and then you're gonna do 30 to 45 degrees range of motion. Huwag yung sobra. Ito sasakit yung neck na. So you're gonna do 30 seconds to a minute. So ang purpose nito, you're increasing up and down for 30 seconds to a minute. Ipapollow nyo lang yung target. Okay? So ganyan, ipapollow nyo lang. Okay, this is your exercises. Okay? So VOR cancellation. So you're moving your head and your eyes together. Going this way. Alright, so 10 repetitions. And then going up and down. Okay. So another one, you can do circular motion. Yan, circular motion. Follow niyo ako. Okay? So circular motion. You're gonna follow the target. Small movements first. Just like that. Okay, hanggang sa lumaki ang inyong target. Hanggang sa lumaki. Yan. Yan. And then opposite. And that's it. Okay po. And then, eto nga po pala pahabol. Kapag ginawa nyo po iyon, huwag po kayong matatakot na biglang may mahihilo kayo or may pressure. Kailangan po nating i-provoke yun para masanay, para malaman nyo, ito pala yung pinagmumulan. So, every time na gagawin natin yun, masasanay na po tayo or yung brain, yung signal natin sa brain na, lagi ko tong ginagawa, ganyan, hindi na ako mahihilo, ganun po. So, ngayon po nakapagsalita na uli ng maayos dito, nakapag-vlog, nakakapagharutan, nakakapaglinis, at higit sa lahat, nakakapagbunganga na po ako kasi dahil lang po sa 3 exercises na yon. So, sana po lahat ng tao na may vertigo is malaman nila tong napakasimpleng way ng exercises na magagawa mo sa bahay para parang isang iglap lang mawawala. Isang iglap lang po yan mawawala. Lahat ng nararamdaman yung hilo, parang magic. Hindi po ako specialista, pero kasi po based on my observation and doon po ako bumase sa mga professional. Syempre, ordinaryong tao lang naman po ako. Gusto kong patunayan na kung yung mga vlog nila, share nila is totoo. Which last pandemic is napatunayan ko na po yun. Ganon din po yung ginawa ko 3 years ago po. Actually, mas malala po nung pass out po ako. Parang bumagsak po ako talaga. Nung alam ko pong nagdilim na agad yung paningin ko, nababagsak ako, yung kamay ko is ginanyan ko, then pagbagsak ko sa semento, dito po ako napahiga. Then, after nun, nag-worry nga yung anak ko. Mama, ano nangyari? Then, ganyan. Then, yung vertigo ko, 1 day ko lang po yung ginamot nun. Actually, some exercises lang po ang ginawa ko nun. Yung play maneuver, yun po yung hihiga ka ng left and right. Ganun po. And then, less gamot na rin po pala ako ngayon. Actually, today, para lang akong, nag-take lang ako ng, actually, hindi nga yung gamot na nireseta sa akin. May Penamic. Kasi, ang sakit ng ulo ko kasi po para akong tatrangkasuhin. Sobrang lamig. So, nagpapapawis po ako. So, later po, after nitong video na to, mag-walk na kami ng mga doggy ko sa labas. Before po, hindi ko siya magawa. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin, kahit konting ikot lang po pag-uwi ko, hilong-hilo na po ako. Kaya yun po, shinare ko lang sa inyo yung journey ko. And sana po, maraming makapanood nito para naman maraming matulungan. Thank you. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!